Magandang araw mga classmates. Nandito tayong muli sa ating klase upang mag-aaral ng tungkol sa negosyo at kung paano natin ito mapapalago. Alam ko naman na madami na dito sa atin ang successful na at alam ko din na madami na dito sa atin ang magaling na o eksperto na sa pagpapalakad ng isang negosyo. Kaya ng mga classmates, kadalasan ay hindi sapat ang sarili nating talino sa pagpapalakad ng isang negosyo. Maaari kasing maka-encounter tayo ng isang problema na bago lang sa atin at hindi pa natin na-experience. Kaya nga maganda na natututo din tayo sa experience ng iba upang malaman natin kung paano isosolve ang isang problema hindi pa natin na-encounter para kapag naranasan natin ito ay alam na natin ang ating gagawin. Kaya ngayon mga classmates, pag-aaralan natin kung paano ba natin mamimitigate ang isang problema sa operation ng negosyo natin. 5 P's ito mga classmates at mas maganda na mag-notes tayo para nang sa ganun, pwede natin balikan ang ating notebook kung sakali na makalimutan natin ito. Okay mga classmates, mag-proceed na tayo sa ating klase. Ang unang pinakailangan na alam natin ay predict. Ano ba ang predict o prediction? Ang prediction mga classmates ay pag-a-analyze mo sa situation ng negosyo mo kung ito ba ay papalago na o papalugi na. Kailangan nakabisado natin ang kahit anong department sa negosyo natin upang maging mas accurate ang prediction natin dito. Hindi ito basta lang huhulaan natin at sasabihin natin na napipredict natin na uunlad tayo after 5 years o 10 years basta hindi tayo titigil. Hindi ganun ito mga classmates. Kailangan natin ng data kung magkano ang revenue natin at kung magkano ang expenses natin every month. Dito natin kukuhanin ang prediction natin para maging accurate ito. Kung sakali mga classmates na ma-predict natin na papalago ang negosyo natin base sa mga data na nakuha natin, magandang senyalis ito. Pero kung hindi naman at sa tingin natin ay posibleng malugi ang ating negosyo kapag nagpatuloy ang existing na operation natin base sa mga datos na nakuha natin, maaari na natin ito gawa ng solusyon. At dito papasok ang ikalawang P mga classmates na ang ibig sabihin ay prevent. Ang prevent o preventive action mga classmates ay paggawa mo ng solusyon sa mga bagay na nape-predict mo pa lang at hindi pa nangyayari. Ang solusyon mo na to classmate ay i-ready mo para kapag dumating o nangyari ang prediction mo base sa data na nakuha mo, may solusyon ka na kaagad sa problema. Sa ganitong paraan kasi, maaagapan natin ang pagkalugi ng ating negosyo. O kaya naman ang worst case scenario nito ay bababa lang ang sales natin. Pero dahil may solusyon tayo, malaki ang posibilidad na makarecover tayo base sa plano natin. Sa paggawa din ng preventive action mga classmates, hindi lang dapat isa. Kumbaga sa chess, kapag ina-analyze natin ang next move natin, may iba't ibang move tayo sa utak natin depende sa kung ano ang ititira ng kalaban natin o depende sa mangyayari. Ganon din ang preventive action ng negosyo natin mga classmates. Madami tayong nakahandang gawin kapag nangyari ang prediction natin. Ang ikatlong P naman mga classmates ay plan. Sa pagpaplano ng preventive action natin, hindi pwedeng hindi matibay ang data natin. Kailangan matibay ang data natin at siguradong ina-analyze natin itong mabuti para makagawa tayo ng konkretong plano at solusyon sa posibleng dumating na problema sa ating negosyo. Sa paggawa din ng plano mga classmates, kailangan palaging involve ang management team natin o yung mga key personnel mo sa iyong negosyo. Kung kakaunti lang naman kayo sa inyong negosyo, halimbawa less than 10 persons lang kayo, maganda na i-meeting mo sila at kuhanin mo ang kanilang opinion sa nakikita mong posibleng mangyari. Kailangan din classmate na ina-analyze mo kung ano ang magiging impact ng plano mo sa operation ng negosyo mo kapag ito ay naka-implement na. Baka kasi mas lumala pa ang sitwasyon in the long run at sa una lang pala maganda ang nabuo mong plano. Hindi naman kasi talaga dapat mabilisan ang paggawa ng plano. Kaya nga sa prediction mo pa lang ay bumubuo ka na ng solusyon sa hindi pa nangyayaring problema para may time ka na gumawa ng konkretong plano nang hindi nagmamadali. At ito ang trabaho mo talaga bilang isang entrepreneur. Ang ikaapat na P mga classmates ay participate. Kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan na involve ang management team o key staffs mo. Kapag napapansin mo na parang wala silang gana o hindi ganun sila ka-agresibo sa paggawa nyo ng solusyon, sa tingin ko ay may problema ka sa staffs o employees mo. Maganda na isolve mo din kagad ito dahil maaaring dito nagmumula ang prediction mo nung una pa lang. Kailangan na totoo at tama ang sasabihin ng team mo during the meeting para tama din ang solusyon na magagawa nyo. Baka kasi nanguhula lang sila sa mga sinasabi nila o imagination lang nila ang mga sinishare nila sa'yo sa meeting nyo. Dapat mga classmates, magaling tayo magtanong sa operations meeting natin sa negosyo natin
para malaman o mapiga talaga natin na totoo ang mga sinasabi sa atin ng mga empleyado natin. At ang panglima o huling P mga classmates ay perform. Dito sa perform mga classmates, dito may execute ang nabuo nating plano. Dahil sigurado na tayo sa mga ginawa natin ng mga naunang P, i-monitor naman natin ang performance ng bawat isa kapag ginagawa o ine-execute na natin ang ating plano. Maganda na may performance evaluation tayo sa mga staffs natin para na sa ganon ay makita natin ang karapat-dapat na ilagay sa key position sa kumpanya natin. Makakatulong din sa atin ang evaluation form na ito in the future dahil kapag may napredict ulit tayong problema sa negosyo natin, alam na natin kung sino sa mga staffs natin ang tatanungin natin para magbigay ng mga accurate data. Ang 5 P na tinalakay natin ngayon mga classmates ay isang paraan lang para lumago ang ating negosyo. Maaaring iba ang ginagawa niyo sa paglutas ng problema, pero ganun pa man, ang mahalaga ay papaunlad tayo at ang negosyo natin. Dahil at the end of the day, pare-pareho naman tayong negosyante na gustong umunlad at umangat sa buhay. Ayos? So paano mga classmates, hanggang dito na lang muna. Sana ay nakapulot kayong muli ng aral dito sa mga tinalakay nating 5 Ps na tungkol sa paglutas ng problema mo sa iyong negosyo. Hindi man ito ganun kadaling gawin, pero sa paunti-unti nating pag-apply nito sa buhay natin o sa negosyo natin ay masasanay din tayo. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel classmate, baka pwedeng pakisubscribe naman at pakihit mo na din ang notification bell para palagi kang present dito sa ating klase. Madalas nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa ating buhay at sa ating negosyo. At kung may mga kaibigan o kakilala din kayong mga classmates na interesado sa ganitong video, ay pakishare naman sa kanila ang video natin na to upang mas dumami pa ang ating matulungan at lumago ang community natin. Ang layunin natin dito ay umunlad ang bawat isa. Sige mga classmates, hanggang dito na lang muna at magkita-kita tayo muli sa ating next video.